Berks, ayan, 114, biglang update po. Kinuhanan tayo ng baboy. So ayan, medyo madaling maggabi na nila kinuha eh. So ayan po, 4 po na baboy. Nakakaubusan po kasi ngayon ng baboy dito sa Occidental Mindoro. So ayun, yung pangalawa nakuha na. Tapos ito yung pangatlo. Medyo mataas pa ang gandang baboy ngayon. So yung suki ko na bayar, nakiusap na pwede ko ng 4, kung pwedeng kunin 4. So ayan, yun na lang. Madilim, medyo biglaan ko yung pagpunta ngayon. I-dress weight po yan. Bali, ang presyo na po ng dress weight natin ngayon ay 220. Ayan na po. Tapos pupunta namin to sa Katayan. Tapos malaman namin yung timbang ng baboy. So yun yung hinihintay natin, na magtaas ng hanggang 220 yung ating dress weight. So parang ang katumbas niyan sa live weight ay 180. So mataas na yun para sa akin. Para maka another set po tayo uli ng patiner. So ito yung pang-4. So ayan. Isa pa. Ayan, 4 na po yung ginawa ng ating mga middleman. So ito po yun. Dilim. Hindi nyo po kita mga baberks. Sayang. Yan, suki ko na tagakuha ng baboy. Middleman natin. Sige. Okay, sige doon sa bandara. Jar, ano oras ang katay niyo bukas? Alas 3, okay. Sige. Masyadong kita. Madilim po eh. Medyo madilim na nakuha yung baboy. Biglaan po. So alas 3 daw na madaling araw bukas dun sa Katayan pupunta. Para dun sa timbang ng baboy. So wait lang, liliguan lang daw para medyo mapresko yung baboy bago umalis. Pero hindi apuin. So another update mga kababerks, batch 2. Yung ating kinuha ng ating middleman na na mga baboy. Ito yung pang-6 na peraso. Nauna na yung 4 kahapon. Medyo maganda yung dress. 20 per kilo. Kaya okay na. Kahit mababa pa timbang ng ating mga baboy, pwede na yun. Ayan, diliguan lang po para hindi makapapo. Slaughterhouse ulit ang bagsak bukas ng madaling araw para sa timbang. So boss ng ating baboy ngayong March 21, 2024 na tayo alaga. Tayo ng pagbago. Ayan tayo ng biik. Ay. So ayan, ang nagpapaligo ang kanyang junakis. Training. Iti-training na po. Besikat ka dito Pakita mo to sa YouTube. Born to be practicing para maging middleman din balang araw.
Lapit mo lang ah. Marunong na rin maghila ng baboy yan? Talaga? Tulungan ko sa gitna bukod eh. Yung baboy dyan, tanyang kabog. Malaki. May 250 lahat yan, Jer, sa Makatay. Kilit natin ano, mahal eh, no? Ayan na po. Ang ating baboy, kinuha na. Sige. Sabay na lang. So yun na nga mga kababarks. So bali, dito sa in-upload natin na video, mapapansin nyo yung mga baboy natin na kinukuha nung ating middleman. Sakay dun sa tora-tora niya. So bali, unang kinuha niya ay dun sa 10 heads ay 4. 4 muna yung kinuha niya, and then sumunod ay 6. So kinuha niya yung unang 4 noong March 20, 2024, and then yung sumunod ay noong March 21, 2024. So ayun na nga, dahil meron tayong nagkaroon ng malakas na pagkuha, pag-demand ng baboy dito sa San Jose Occidental, Mindoro. So si ating suki na ahente o middleman ay nakipag-usap. Actually, kinausap ko rin siya na kung pwede na bang ibenta yung baboy ko na 2 buwan at 18 days kung di ako nagkakamali simula ng pagkabili. So after nung sinilip niya, ayun, mukhang nag-agree naman siya, and then nag-push kami sa 220 na dress weight. Yun ay napakataas na po na presyo ng dress weight ngayon po dito sa Mindoro. Ngayon na lang po uli pumalo ng ganun kataas yung dress weight. Actually, ngayong araw na to, ang alam ko pong nagre-range na po yung dress weight natin ay 230 to 240. Pero dahil nga gusto ko kagad mabenta yung ating baboy, so inano ko na, binenta ko na siya ng dress weight na 220. So nagpayag na po ako doon para makaulit pa po tayo ng isang cycle ng pag-aalaga ng baboy kung sakali pong magtuloy-tuloy pa po yung pag-aalaga natin ng baboy. So hindi naman po natin inaalis yung sana makapagpaalaga pa tayo uli ng baboy ng biik na susunod na batch. Yun ay pang batch 11. Malaman natin po yan sa susunod na ating mga update sa ating video. So ayun, pinuntahan ko na po yun kinabukasan nung after pagkakuha ng magkaibang araw sa slaughterhouse. So actually hindi ko na ma-share yung video kasi baka bawal i-share o baka ma-penalty tayo. Wala akong idea kasi kung pwede ipakita ba yung mga timbang na galing sa mga katayan. So maigi nang sa akin na lang siguro, personal ko na lang na kopya yung timbang ng aking mga patiners. Dito naman meron naman po akong kopya na sinulat ko sa bond paper. Ipapakita ko na lang po sa inyo maya-maya po. Ayun, so malalaman nyo rin dito kung tayo po ay kumita o hindi doon sa ating 10 heads na patiners kahit na maaga po natin siyang binenta. So ayun mga kababerks, hindi ko na po patatagalin kasi medyo gabi na rin tayo nakapag-upload ng ating video ngayon. So medyo late na rin yung pagkaka-upload natin, medyo busy sa work. And then kinumpleto ko pa po yung bayad nung medyo matagal din po yung pag-remit nung bayad doon sa 10 heads na yun kahit medyo mabababa yung ating timbang ng baboy. So inabot po ng 1 week, and then sumabay pa po yung ating holiday na mahal na araw. So medyo naipit-ipit yung ating paghihintay nung pinagkakitaan ng baboy. So okay lang naman, walang problema as long na andito na yung ating
yung pera. So, goods na yon. Hindi natin kailangan pang isipin pa yung mga kung gaano katagal dumating yung pera. So, ipapakita ko na guys sa inyo yung ating mga pinagbentahan, and then yung kung magkano yung naging mga total ng gastos natin sa pag-aalaga natin ng 10 heads na patiners. Ito na po yun mga kababerks. So bali ito na po yung ating mga nagastos po sa ating 10 heads po na patiners po natin. So bali ano na muna tayo, date and time check po. So ngayon po ay April 2, 2024. Tsaka halos ano na po, mag 11:30 na po ng gabi. So sinipag lang po ako gumawa ng video. Actually ngayon lang din po talaga na-remit yung yung din pong ating pera, yung ating napagkakitaan dun sa ating baboy. So kaya ngayong gabi lang din ako medyo nakagawa ng video. So halos 1 week din mahigit hinintay ko para lang makumpleto yung ating video. Ang ating ang ating pera. So, bali dito, explain ko lang po. So, recap tayo. Bali, binili ko po yung biik ay January 2, 2024. So, 10 heads po yon na biik. So, bali, nagtototal po yun ng 26,500. And then, yung transportation po, ito, bali, nagtototal po siya ng 1,240. And then, yung water and electric bill natin magkasama na po yan kasi dito sa probinsya di uso po yung nakahiwalay yung bill ng tubig at kuryente. Lagi po silang magkasama dahil ang nagpapatakbo ay motor. So bali medyo mataas po ang kuryente natin dito sa Occidental Mindoro, yung rate po ng kuryente, kaya ganyan din po kataas yung naging rate po ng ating presyo dyan sa mismong nakasulat po dito sa ating bond paper. And then yung others and vitamins, lahat-lahat na yan kasama na po yung mga paggawa ng ating kulungan, yung mga kailangan paltan na gamit sa ating kulungan. So yan na po yun. Bali 6,767. So bali mataas din yan kasi po andyan po yung ating labor. Sinama ko na rin po dyan, labor ng tao nung nagpagawa ako para makita natin talaga kung kumita tayo o hindi. And then, yun na nga po, yung sinabi ko, ang style ng pagpapakain ko ay medyo shortcut mode. So, sa 10 heads, yung pre-starter natin ay gumastos lang po ako ng 1,980. Ayan, so kung mapapansin nyo, mababa lang yung naging pakain ko sa pre-starter kasi medyo babaldahin ako ng pakain kapag sinunod ko po yung kailangan na standard ng pakain ng pre-starter. Ganon din po sa starter, 5 sacks lang din po yung nagamit ko kasi sinort ko nga yung pagpapakain. And then ganon din po sa grower, 8.5 sacks lang po. At the same time, medyo maaga ko nabenta yung baboy, 2 months and halos 3 weeks lang siya ko nabenta yung baboy. So, medyo hindi pa ganun karami talaga yung nakakain nila nung nabenta ko. So, dahil nga mataas yung presyo ng dress weight, napilitan akong ibenta kagad para makulit tayo ng isang set. Kung just in case lang. So, yung pre-starter natin, 1,980. Yung starter natin na 5 sacks is 9,750. Yung grower po natin na 8.5 sacks po ay 15,460. So, nagtototal po lahat ng 64,297. So, ang ating bali, kinalabasan ng timbang ng baboy ay ito po. Tabi na natin yan. So, bali, dun sa timbang po ng baboy na 10 heads, yung una at dalawang baboy na tinimbang nung pinuntahan ko po sa Katayan po ay 76. And then yung tatlo tsaka pang-apat na baboy is 72. Tapos sa ibang slaughterhouse naman, sa ibang Katayan naman po, ang nakuha nating timbang nung 6, ito na po, tag-isa-isa na po siyang tinimbang. So bali yung pang-5 baboy 31, yung sumunod po ay 35.
and then 36, and then 31, 36, 37. So kung mapapansin nyo, talagang mababa pa yung timbang ng baboy. Dahil yun nga, mataas pa ang dress weight, kailangan na po natin siya ibenta para mahabol po natin yung magandang kita. At the same time, kasi minsan dito sa San Jose Occidental Mindoro, hindi mo ma-predict yung laro ng taas at baba ng dress weight. Minsan hawak na po minsan ni ng mismong ni middleman kung paano niya patatakbuhin yung presyo. Syempre dahil nga nagkukulang ang baboy dito sa San Jose Occidental Mindoro, nagagawa nilang taasan ngayon. Pero hindi natin malaman kung sa susunod na linggo or buwan kung bigla bang tataas pa rin or bababa ng bigla yung dress weight. Depende po sa takbo ng magiging dami ng baboy dito sa Mindoro po ulit. Ayun, so balik po tayo dito. So bali yung nagtotal po yung ating baboy na timbang sa dress weight po kasi sa dress weight po ang nangyayari niyan may minus 14, estimated na minus 14 po sa timbang ng baboy sa buhay. So kung kunwari dito na lang po tayo, nagre-range po yung 37 po, yan po ay bawas na po yan sa timbang ng buhay. So kunwari itong 37 ito, kung plus 14 po yan, kung di ako nagkakamali, nagre-range po ng 51. Sample lang po ito nagre-range po ng 50 yan, sa 50 po yan yung baboy na yan. Kasi mag-a-additional po kayo ng 14 kasi yun po yung tinanggal nilang timbang doon sa baboy. Hindi ko po alam kung bakit nagiging 14 yung bawas. Ang bawas ng bituka, kung ano man yung binabawas pa nila. So ito yon. So magiging 37 kilos na lang. So lahat po yan, nababawasan po ng 10 to 14 kilos po na estimated na timbang ang nawawala. So bali, ito na po, focus na po tayo dito. So bali 354 po yung ating naging total dress weight po ng 10 baboy. And then sa katay na po ito, katay na po yan. 354 po, and then yung pinaka dress weight price natin per kilo is 220 siya ngayon. Nung time na binenta ko po to, 220 po pala. So bali ang naging total po is 77,880. And then, yun. I-minus po natin yung 64,297. So, ito po yun. Yung 64,297. So, bali, ang naging total po ng ating, ng ating kinita po, ito na po. Yung 13,583. So, ayan na po yun. So, ito na po yung kinita natin sa baboy po. Ito po yung 77,880. So, bali 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ito po ay 7,000. Ito po ay 800. 800 po yan. So, hindi ko na po iisa-isahin bilangin. And then, yung barya, 80 pesos po yan. So, syempre, hindi mamaiwasan, umutang tayo ng mga feeds. So, sa mga susunod na araw, magbayad na po tayo. Ayan po. Yun na po yung pinaka ating pinaka main vlog for today po. Yung mapakita sa inyo yung mismong kinita natin. 13,583 is not bad, lalo na kung napakabata mo pang binenta yung baboy. At least makakaisang cycle ka pa uli, just in case na magtuloy-tuloy yung pagtaas, di maganda. Di dalawang beses ka kumita. Actually, dito sa 13,583, marami pa po pwedeng idagdag dyan. Like yung mga nagastos po dito sa vitamins, and then yung mga ibang gamit na bumalik. Yung water, electricity, bumalik din yan. Transportation, bumalik din yan. So, halos nagre-range po ng 15,000 yung ating kinita. Kasi bumalik yung mga mismong, dito na lang po, 13,000, around, tanggalin mo yung mga 1,000 plus dyan. Ang laking bagay na po. And then, magtanggal ka pa po dito. So, malaking bagay na yan. Kahit tagi-1,000 po, malaking bagay na. Ibig sabihin, around mga 16,000
500 ang kinita natin. So, not bad na po yun. So, hindi naman tayo, kailangan kasi dapat marunong kong lumaro dun sa presyo ng dress weight. Kasi kung medyo patulog-tulog po tayo, baka bigla pa itong pulutin sa kangkungan yung ating presyo ng dress weight. So, hopefully maunawaan nyo po na kung bakit biglang nagbenta tayo ng maaga sa baboy natin. Yun po yung naging tactics ko para mas makakuha pa tayo ng susunod na kita. So, yun mga kababerks, sige po. Hanggang dito na lang po ang ating video. Marami pong salamat. Hanggang sa susunod po uli nating pag-aalaga. Paalam po mga kababerks.